Magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po si Dr. Jeff Ho. Nandito po tayo sa clinic natin at ituloy po natin yung ating live consultation. Okay? Nasa harap ko pa isang pasyente. Nagpaalam nga ako sa kanya Sabi ko, gusto mo isama kita sa video recording. Nahiya Sabi na wag lang daw siya isali. Kaya sabi ko sa kanya, para naman sa gwapo dito sa recording. Hindi, magandang lalaki naman po siya. Joke lang. Okay, sige. Anyway, ilang taon na po kayo? 19 na siya doon. GC9, nag-eskwela pa, nag-aaral pa. College na. Good. BSIS yung kurso do, computer. Di Okay para na. maka-trigger sa iyang sakit, no? Hindi In fact, mas marami pa itong oras sa cellphone at late natutulog dahil sa cellphone tapos natatakot kayo sa kurso niya. Pwede ba? Talaga. Sa YouTube, dok, mamawa mong nakitaan. Ha? Mawala mo na sir sa YouTube, maka-trigger doon na iyang kurso sa Ay. epilepsy. Hindi naman totoo yan. Pag sobrang pagod yung utak, pwede kasi hihina yung resistansya ng utak. Normally kasi pag malakas yung utak, hindi napapagod. Yung normal na parte ng utak, yun ang nagkukontrol sa yung lugar na dun nanggaling. Doon yun ang pinanggalingan ng epilepsy ng pasyente. Kasi po, ang problema kasi niya, meron siyang epilepsy. Ang epilepsy po ay isang sakit na naninigas yung katawan ninyo or naga-jerk, okay, na hindi po makontrol ng pasyente. Kumbaga, involuntary movement. Okay? Sa unang atake ng epilepsy, hindi pa namin pwedeng tawagin epilepsy. Ang tawag namin ay seizure or convulsion. Sa Tagalog, patol. So, ang tawag namin, pag isang beses pa lang, ang tawag po namin dyan ay seizure disorder. Pero pag 2 or more times, pwede na natin i-label ang pasyente as an epileptic or meron po siyang epilepsy. Ayan. Kaya lang po, pag bata pa at pag nagsasabay yung convulsion sa lagnat, kahit nakadalawang beses, kahit nakatatlong beses, kahit nakaapat na beses ang atake, okay, pag ito po ay nagsasabay po sa lagnat ng pasyente, hindi pa namin pwede i-label as epilepsy. Ang tawag namin dyan ay febrile seizure. Seizure dahil sa fever, kaya febrile seizure. Ayan. Pero pag lumampas ka na sa 6 years of age, na presumed to be mature na po yung brain, at dapat nawala na yung febrile seizure, at kung nag-atake pa rin ang pasyente na meron siyang febrile seizure before 6 years old, nag-atake pa siya after 6 years of age, at wala nang lagnat pero mag-atake pa rin, and that is the time na pwede na natin i-label ang pasyente as an epileptic or meron siyang epilepsy. Yun. So, balik tayo sa paano maka-influence ang condition ng brain, okay, sa seizure or sa epilepsy. Okay, lalo pag related sa kurso, okay, syempre pag masipag ka sa pag-aaral, to the point na kulang na talaga yung tulong ninyo, syempre, mapapagod yung brain ninyo, no? At saka, pwede mag-seizure or mag-epilepsy ang pasyente dahil sa sobrang pagod sa brain. Kasi normally, pag hindi po pagod ang brain, okay, yung normal na parte ng brain, yun po ang nagko-control, okay, yung area, yung sinabi ko kanina, kung saan nanggaling yung epilepsy ng pasyente. Kumbaga, yung pinanggalingan ng epilepsy, yun po ang kinokontrol ng brain. Yung normal na brain sa paligid. Pag mahina na yung brain, pagod na, okay, hindi na makakontrol
Kasi pagod na, syempre, lilitaw or puputok yung area kung saan pinanggalingan yung epilepsy. So, totoo yan. Meron pong konting katwiran na bawal talaga magpapagod ang isang epileptic kasi mas madalas pag-atake because of the reason that I've just mentioned, no? Pero para sa akin, lalo sa mga kabataan ngayon, pwede natin hindi na natin sisihin yung kurso niya. Ang sisihin natin yung number 1 na nag-abuso sa utak nila, walang iba kundi sa paggamit ng cellphone. Pag mahaba yung oras sa cellphone, syempre mapapagod yung brain at mag-atake ng epilepsy. At sisihin ninyo yung kurso niya, ay wag naman po. Okay? At saka in relation sa sinasabi ko, okay, sana wag po magalit itong mga estudyante sa kolehiyo. I think meron akong nabasa from a prominent school, no, itong mga estudyante. They were asking for a break, meaning to say, dapat medyo bakasyon ng konti. Sa panahon namin, 2 lang ang break namin. Christmas break, kasi Christmas season, at saka summer break. Siyempre, pag tapos ng school year, yun ang summer break, di ba? Ngayon po, sa mga public school, meron pong sem break. Okay? Sa sem break sa high school at saka elementary, yun po ang November 1, November 2, at saka tuloy-tuloy na yan, no? Okay? At meron na silang mid-year break. Sa January, meron po silang 2 weeks na walang pasok. And going back sa college pala, bukod sa Christmas break, summer break, meron pa lang sem break, tama. Meron sem break. And itong mga estudyante na ito, they were asking for another break. Bukod sa Christmas break, summer break, sem break. Ano ba yan? Kasi po, sabi nila, para daw sa mental health. Ang problema sa mga kabataan ngayon, naapekteado yung kanila mental health, hindi dahil sa pag-aaral. Naku, wag na naman ninyo sisihin yung sipag at tiyaga ninyo sa pag-aaral. Sana nga sisihin ninyo yung sipag at tiyaga ninyo sa paggamit ng cellphone, kasi yun po ang nagpapahina sa pag-iisip ninyo. Napapagod po kayo sa kagagamit ng cellphone, sa pag-abuso sa inyong cellphone. Kaya pwede ba? Huwag na kayo maghingi ng break kasi kaya po nagbabayad kayo ng tuition, kailangan araw-araw pumasok kayo. Huwag na kayo maghingi ng break. Ang i-break ninyo yung paggamit ng cellphone ninyo na wala naman kinalaman sa inyong profession, which is no other than student. Anyway, so ituloy lang na po niya yung kurso, At para hindi kayo magsisisyo, alam mo na, Okay? Aral ka ng aral. Pag napapagod ka na, dun mag-break ka for that day, di ba? Pero pag napapagod sa cellphone, mali na yan. Okay? So, ano pong gamot pala niya sa kanyang epilepsy dati? Tingin na. Hindi na siya nag-inom ng gamot sa epilepsy. Ilan buwan na po hindi siya nag-inom? February, may nagsugod. February. So mga isang buwan na hindi siya nag-inom. Buti na lang hindi siya nag-atake. Nag-atake siya, Dok. Kailan po? 2 beses. Itong March, nag-atake siya? 3 beses. 3 beses. Itong March, nag-atake siya. Kasi hindi na siya nag-inom ng gamot. Bakit hindi na kayo nag-inom? Bakit hindi siya nag-inom ng gamot? Bakit po? Gutumon mo, no? Gutumon kaya, labad yung ulo. Gutumon. Ilan taon kayo nag-inom ng yung levetiracetam na 15 yan? years old pa siya. 15. 15 years old. So, ibig mong sabihin sa umpisa, hindi kayo nagugutom. Hindi sumasakit ang ulo niya. Kasi sabi ninyo, nagugutom siya at labad ang ulo. Ang labad ng ulo, Bisaya po yan. Sa Tagalog, ang labad ng ulo, yung sakit sa ulo. Bakit?
daw Ngayon lang po ba yung ganyan na side effect o dati pa yan? Dati pa daw, pero amo lang yapon gina-continue sa una. Karon kay sige naman gud siya kaning kuan na kaning kapoy na dahil sige inom ba. Ah. Wanong pa man gihagod do kaning Kapoy. Napapagod na daw siya sa kainom ng gamot. tulo ka 1.5 taga buntag, 1.5 taga gabi. Twice a day. So anyway, magkano po yung isang tablet na yan? 42. 42. Kung branded, yung pinakamahal brand. Yung pinakamura ng brand, Ay tag 17. GC7. Anyway, itong mga bagong gamot talaga, mas mahal talaga kasi bagong discovery, no? Okay, although hindi naman masyado bago itong levetiracetam, pero dahil po sa hindi rin masyadong luma, medyo may kamahalan rin po, no? Okay, so anyway, anong klaseng epilepsy niya? Yung talagang naninigas? Pagkatapos ng pagtigas, gumaganon siya? O straight talaga niyan, tapos tigil ka agad? Mga na daw na ya, mga 3 minutes. 3 minutes. Pero after ganon, hindi siya gumaganon. Hindi na. Ganon na lang. Tapos, lalambot na siya. So, ito po yung tinatawag natin na tonic. Tonic. Pero pag sa umpisa tonic, tapos later on maganon, tonic-clonic po ang tawag natin yan. At pag nawala siya ng malay, pagkatapos ng paninigas, yun po ang tawag natin na generalized epilepsy, tonic type. Kasi pag hindi siya nawawala ng malay, hindi generalized, maaring partial or focal, no? Pag generalized, talagang kumalat yung kuryente sa buong utak niya, sa left and right, lalo na pupunta sa kanyang brainstem, kaya nawawalan siya ng malay. Eto ba siya yung nawawalan ng malay? Pagkatapos ng atake or matutulog lang siya? Tulog siya daw. Sandali lang po. Habang nag-atake, wala siyang malay. Siyempre, hindi niya makausap, di ba? So, nawawalan siya ng malay. Siyempre, pagkatapos ng epilepsy, matutulog ang pasyente dahil pagod na pagod daw yung brain niya at saka hindi na gumagana yung brain cells niya. Bakit? Kasi naubos na po yung glucose, okay, ng kanyang brain cells. So, wala na po siyang source of energy, kaya hindi na po nagtatrabaho ang brain cells. Kaya po ang pasyente ay tulog. Okay? So, anyway, itutuloy po natin ito sa second video. Maraming salamat po.